Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibin natin na tanggal na. Soto iniwan na ng kasamahan resign now na. Ayan mga kababayan, patungkol po rin nating aalamin at bibigyan ng reaksyon ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat mga kababayan, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel ay pa-subscribe naman po at pa-like na rin po ng video ito. Maraming salamat po. At eto na nga, simulan na po natin to. So yan mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, pasadahan po muna natin ang mga nagte-trending na mga balita dito po sa mundo ng social media at unahin na po natin to. Nako po, ito po ang post ni Ma'am Kifi Chu. Ayan mga kababayan. Sabi niya po dito sa kanyang post, Ejercito and Zubiri want to leave the majority. Konti na lang, new Senate President na tayo. Puhon. Ayan mga kababayan. Ibig sabihin, soon konti na lang sila. Diba? Kasi kung ilan ba sila? 15. So 15 minus 2, 13 na lang po sila. So yung dalawa mapupunta sa Siyama. 11. Konti na lang mga kababayan. Kaunting ano ba? Magkakaroon na po tayo ng new Senate President. Abay kung ganito ang mangyayari, sino naman po ang posibleng ipalit dito kay Senate President Tito Soto? Ito po ang post ni Atty. Rowena Guanzon. Ayan Sabi niya man po dito mga kababayan, Alan Peter Cayetano, naging city councilor ng Taguig, naging vice mayor, naging congressman ng Taguig, naging house speaker, kasalukuyang senador, magiging pinakamataas na leader ng Senado, Senate President, abangan. So yan, abang-abangan po natin yan mga kababayan. So wala na. Marami na pong nagpahayag patungkol po sa pamumuno ni Senate President Soto na hindi talaga maganda. At isa na nga po dyan si Senator J.B. Ejercito at si Senator Mig Zubiri. Diba? So, at ang napipisil nila ngayon ay si Senator Alan Peter Cayetano na posibleng pumalit kay Senate President Tito Soto. Ayan mga kababayan, kayo payag po ba kayo na si Senator Alan Cayetano, Peter Alan Cayetano, ang Alan Peter Cayetano, yan mga kababayan, ang maging susunod na Senate President ng ating Senado. Pero kung pero lang naman, kung pwede lang naman, bakit hindi na lang si Senator Rodante Marcoleta? Kung pwede lang naman. Pero kung hindi pwede, ay mas maganda na rin na si Senator Alan Peter Cayetano ang maging Senate President kesa po kay Soto. Diba? Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan mga kababayan? I-comment nyo na lang po. At eto, etong pinakaayaw natin makita sa lahat ng mga politiko. Yung mga photo ops lang ang ginagawa. Diba? Napatanong tuloy si Atty. Rowena Guanzon wala, question mark po yung niya, yung naging caption sa picture na ito. Nakalagay po, cartoon yata ito, nakalagay po, please help, food and water. Ayan, bata, umiiyak ba yan? Parang umiiyak pero yung nasa likod niya mukhang na-set up yata ito, naka-set up na. Pinupunasan ni President Bongbong Marcos Jr. yung luha ng bata. Pero you know what mga kababayan, eto na siguro ang pinaka di ko alam. Pero feeling ko scripted to. Diba? Feeling ko hindi totoo Feeling ko niloloko lang tayo. For documentation ito Diyan po sila magaling for documentation, photo ops,
Sana man lang yung pinipicture nyo dyan ay yung pamimigay, di ba? Marami nga ang nagsabi, no? Nung nakaraang wala namang bagyo, walang lindol, walang sakuna na dumating sa ating bansa. Ha? Halos all out kayo sa pamimigay po ng ayuda. Di ba? Kasi papalapit nung yung election nun eh. Even President Bongbong Marcos Jr., no? Umaattend po sa pamimigay ng mga ayuda. Ngayon naman po mga kaubayan, no? Ngayon naman po, kailangan po nila ng ating mga kaubayan ng ayuda. Ngayon nyo ipakita kung gaano kayo kasigasig mamigay ng ayuda noon. Ngayon nyo ipakita. Diba? Kaso, ang ginawa tuloy nila mga kaubayan ay imbes na ibigay yung bigas, ibinenta pa ng 20 pesos per kilo. Diyan po sa mga nasalantaan ng lindol. Nako po. Sabi nga sa nakita kong post, very, very first time, no? In the history of the Philippines, sa mga sakuna, lalo na sa lindol, na instead na ibigay yung bigas, ay ibinenta pa ng 20 pesos. Ayan. Naloko na. Pinagkakitaan pa. Anyway, ano po ang iyong masasabi sa picture na ito? Kayo ba ay naniniwala dito? Or ito po ay gawa-gawa lang? Diba? I mean, photo ops. Okay? Ito pa mga kaubayan. Ako, ito naman. Itong matindi mga kaubayan. Mga retired AFP officials, isinusulong umanong maging Pangulo si BP Sara. Ayan na. Sabi naman po dito, guaranteed win. Ayan mga kaubayan. So ano pong inyong masasabi? Napapanahon na ba? I think kasi kung papalitan ngayon si PBBM, sabagay kung papalitan ngayon, mai-stop na natin yung diba? Yung malawakang korupsyon, pangungutang, at kung ano-ano pang mga kalokohan sa gobyerno. Pero unfortunately, hindi sapat ang oras na 3 years, no? Para ayusin ang mga ginawa nilang kalokohan. Kasi kung papalit ngayon si BP Sara, ang mangyayari 3 taon na lang siyang uupo kasi after nyan, mag-i-eleksyon na naman. Ang gusto ko sanang malaman mga kababayan kung for example maging presidente si BP Sara, pwede pa ba siyang tumakbo sa susunod? Diba? Kasi meron tayong tinatawag yung batas, diba, na bawal ng tumakbo kapag ikaw ay naging pangulo na. Diba? Alanganin yun. Alanganin po mga kababayan kung ngayon siya magiging presidente. Nako. Pero kailangan na rin siguro no? Kasi mismong mga retired AFP officials, nakikita na po nila na hindi na maganda yung mga nangyayari dito sa ating bansa. Kaya siguro naisip nila na dapat nang palitan, no? Si President Bongbong Marcos Jr. At si BP Sara na ang ilagay bilang Pangulo. Ano po ang inyong masasabi dyan mga kababayan? Samantala, ito po ang naging pahayag ni Attorney Harry Roque. Ito naman talagang totoo. Diba? Tama naman, bakit si BP Sara lang ang personal na pina-attend sa budget niya? Si Marcos Jr. na may multi-billion Intel funds ay hindi. Syempre, 125 million yun di ba, na kay BP Sara. Intelligence fund. Hindi sila get over about dyan sa Intel fund na yan, Pero hindi ba nila nakikita yung Intel fund ni President Bongbong Marcos Jr., no? Na multi-billion. Pero hindi umaattend ng budget deliberation. Si BP Sara lang. Kasi yun siguro ang utos Wala nang wala nang yung tinatawag ng traditional courtesy ba yun, no?
traditional courtesy. Na hindi na pinaa-attend yung mga dalawang pinakamataas na leader ng ating bansa at automatic approve yung kanilang budget, and it is only applicable to the president, not to the vice president, mga kababayan. Ganun sila. Samantalang sila, mga kababayan, mga sangkot sa korupsyon ng ating bansa. Aray ko po. Anyway, eto mga kababayan, pasadahan na po natin ang video ito. Eto na po. Ito ang nakakagulat, viral at trending ngayon sa mundo ng social media ang di umano'y balitang kahit anong pilit niyong pagpapabagsak sa mga Duterte ay siya namang itinataas siya ng sambayan ng Pilipino. Ito ang naging sigaw ng marami sa ating mga kababayan matapos ngang lumabas sa balitang walang pagdadalawang isip at buong tapang na hinarap ni Vice President Sara Duterte ang Kongreso at Senado at isa-isang sinagot ng lahat ng mga katanungan nito patungkol sa 2026 OVP budget. Pero bagong lahat mga kapinas, kung bago ka pa lamang sa channel namin, ay huwag mong kalimutan mag-subscribe at pakiclick nyo din ang notification bell para mas maging update ka pa lalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At yun nga mga kapinas, kapapasok lang na balita September 29, 2025 sa ikinasang pagdinig sa Senado patungkol sa proposed budget ng Office of the Vice President para sa taong 2026 ay walang pagdadalawang isip at buong tapang na hinarap na mag-isa ni Vice President Sara Duterte ang mga senador na kung saan ay tila bumaliktad na lahat sa Vice Presidente at kanya-kanya nang nagpapabango kay Vice President Sara Duterte ang mga senador dahil tila ramdam na ng mga ito ang papalapit na 2028 national election na kung saan ay tila nakikita na nila na kahit anong pilit na pagpapabagsak sa Vice President ay nananatiling number 1 pa rin mapagsa hanggang ngayon sa lahat ng survey at nananatiling lumalaban para sa maraming Pilipino na talaga namang tunay na nagmamahal sa bansang Pilipinas. Ayon pa sa nakalap nating report online, kanya-kanyang pagpapabango sa Vice President ramdam na ang 2028 election. Vice President Sara appears before Senate. Look, Vice President Sara Duterte appears before the Senate Committee on Finance on Monday morning, September 29, 2025, to personally defend the office of the Vice President proposed budget for 2026 amounting 902.895 million pesos. Leading the deliberation is panel chairperson Senator Sharon Gatchalian alongside Majority Leader Mig Zubiri, Duterte's nose BFF presidential sister and Senator Amy Marcos, Senator Bongo, Senator Erwin Tulfo at Senator Loren Ligarda, Senator Ruben Padilla, Senator Jinggoy Estrada, at Senator Ronald Bato de la Rosa. End quote. Matapos nga lumabas sa balitang ito ay umaniagan ng samot-saring komento at reaksyon mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kanilang hiling at komento sa mundo ng social media. The netizens posted, "You have a good heart, malasakit syempre sa mga Pilipino at tunay na nagtatrabaho para sa bayan at sa taong bayan. Mas mayroon pa namang kailangan ng tulong sa OVP at speed ang tulungan nila sa kapag may mga kalamidad sa bansa natin. We love you, Vice President Sara Duterte, and we stand for you. Ikaw ang pag-asa at pagpapabalik sa ekonomiya ng ating bansang Pilipinas. Mabuhay po ang aming Vice President Sara Duterte. Talagang kapag ang tayo o ang tao ay walang ginagawang masama sa kapwa ay iaangat ka ng mahal na Panginoong Diyos kahit anong paninira nila sa mga Duterte dahil matatalino talaga ang mga Duterte at tapat sa taong bayan. God bless. There is no Vice President. The support of the entire family will not change. The full support for our Vice President because a Filipino knows his faithful serving of the country and people. Look at everything he does. He's purely for the welfare of the Filipino citizens, for the comfort of life, like the increased salary to everyone who served in the government. God bless Vice President Sara Duterte. Pag di nila inaprubahan yan, mahiya naman sila dahil tanging isa lamang si Vice President
na may ganyang depensa sa mga kanyang mga project proposals. The rest, wala naman silang ganyan na naka-soft media pa. Lalong nakikita tuloy ang taong bayan na si Vice President ay multi-talent na kahanga-hanga sa mga naninira sa kanyang reputasyon na walang basihan. Kabahan na kayo. Dito na ako tumanda sa abroad, kundi ako maghahanap buhay. Di kakain pamilya ko, kaya bahala na kayo Lord sa Pinas. Ikaw ang pinakamalaking batas ng Pilipinas. Puro bintang dito, bintang doon. Di na malaman totoo, kayo na bahala sa kanila. Lalo sa 2028 election, kayo ang higit na nakakakita sa kanila. And so, bigyan natin ng reaksyon, opinion ngayon itong post ng News 5 tungkol ito sa paliwanag ni Senate President Soto sa kanyang pag-abstain sa resolution ng Senado urging the ICC na ma-house arrest na lang si dating Pangulong Duterte for humanitarian consideration. So hindi siya nag-yes, hindi siya nag-no, abstain. Wala lang. Sabi niya, sa sesyon ng Senado ngayong Miyerkules, October 1, ipinaliwanag ni Senate President Tito Soto ang dahilan kung bakit pinili niyang mag-abstain sa pagboto kaugnay ng Senate Resolution number 144. Okay, sa resolution na ito is 15 senators bumoto yes. Kaya aprobado. 3 ang hindi bumoto no. Sino yung 3? Yung Dilawan, Contiveros, Bam Aquino, and Kiko Pangilinan. 2 naman ang nag-abstain. Wala lang. Playing safe. Soto at saka Rapi Tulfo. May 4 na absent. Sayang, kung present sana yung 4, baka yes din sila. Escudero, Pia Cayetano, Camille Villar, and Lito Lapid. Ito ang paliwanag ng Senate President. I am faced with 2 equally important issues affecting life and liberty. 1, to afford PRRD with the optimal condition of his detention that will be beneficial for his physical and mental health, while taking into consideration the plight of the families who are seeking justice for the alleged crimes against humanity. Yung pala. Kaya dapat talagang palitan na ito mga kababayan, no? Kasi walang yagbol si Soto. Hindi niya kayang magdesisyon eh. Yes or no lang naman yan eh, no? Kung doon siya papanig or dito siya papanig. So ngayon, hindi siya bumoto. Ibig sabihin mga kababayan, playing safe po itong si Soto. At bukod dyan, nakikita po natin na walang lakas ng loob na manindigan, no? Si Soto. Ayan mga kababayan, ano po ang inyong reaksyon, opinyon? Patungkol po dito, i-comment nyo na lang po sa baba. Maraming salamat po.